Another video, another new loan app po yung mada-download natin sa Google Play Store, which is itong si Masaya Cash Loan App. Nag-o-offer siya ng instant loan offer. Lahat tayo pwede or possible po na ma-approve po dito dahil hindi naman siya nanghihingi ng kahit anong income proof, kahit tayo ay housewife, student, unemployed, freelance, and etc. Well, don't worry, hindi siya auto disbursement na magugulat na lang tayo na ma-receive na agad natin yung ating loan. Tayo pa din po yung magde-decide kung gusto po nating mangutang dito, pero at least magkakaroon tayo ng idea magkano ba talaga yung loan offer niya, magkano yung interest rate, magkano yung matatanggap natin. So lahat po yan pag-uusapan natin sa video na ito. Well, FYI ha, nag-feature na ako ng Masaya Cash last year at I think magkaiba naman sila kasi magkaiba sila ng logo. Si Masaya Cash na na-feature ko before ay under siya Snap Cash Lending, which is naka-register yun sa SEC website ha. While ito is different from that logo, kaya I think magkaiba sila dahil under naman po ito kay Best Friend Lending, which is tinignan ko kaagad sa SEC website kung nandun siya sa list of recorded online lending platform kasi loan app po ito. And I found out wala siya doon. Hindi siya naka-register doon. I don't know dahil bago lang kaya. Well, as you can see naman po, no, mataas yung ratings niya dito pero yung reviews niya konti pa lang talaga. Pero may mga nakapag-try na at may nakapag-download na rin kahit pa paano. Eh makikita mo rin na bagong-bago pa lang talaga siya. This year lang talaga siya nag-pop up or nag-appear. Na-release lang siya this January 2026 lang of this year. Kaya sabi ko, bagong Masaya Cash ba ito or dating luma? Well, don't worry, lahat naman yan malalaman natin later. But before I start, of course, disclaimer lang muna tayo. This video is not sponsored and basically based on my personal experience lang po na gusto ko kayo mabigyan ng tamang expectation based experience ko. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga itong mga videos, you can consider subscribing and click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, back to this new Masaya Cash Loan App. Well, kahit wala po siya sa SEC website, dinownload ko pa din po siya for me to try nga po. Before you try this one, kasi nga alam ko, mai-encounter mo rin to. Lalo kapag naghahanap ka ng mga uutangan. At least kahit paano, mabigyan kita ng heads up. Well, upon opening the app po, ito lang yung mabungad po sa atin. Yung kanilang privacy policy statement that I need to agree na lang, no, para matapos na to at hindi na siya mag-pop up dito. So anyway, after po nito, I need to input my mobile phone number. And then click natin yung get code para padalahan po tayo ng verification code. And then right away guys, magdadirect po agad tayo sa pinaka-homepage po ni Masaya Cash, which is sabi niya dito, nag-o-offer daw siya ng up to 60,000 pesos. Pero as first timer, wag mag-expect na ito talaga yung ibibigay niya or ganito kataas. Of course, subject for evaluation tayong lahat. Well, hindi ko na papatagalin, click natin tong apply now. Well, dito may another privacy statement na naman na kailangan ko din i-accept. Pwede namang i-cancel pero later on kasi papa-accept din sa inyo to. After po nito is the ID information agad. Ito nga po pala yung mga IDs po na nire-recommend po nila or nire-require po nila. Meron tayong recommended ID type, meron din tayong other option. Pili na lang po tayo dyan. Either naman po yan kahit isa lang po. Well, kapag nakapili po tayo, pipicturean po natin right away guys. At kapag na-capture po natin yung ating ID, maka-capture na rin po yung ating ID details like our full name, ID number, and date of birth. So after po niya, next tayo which is followed by the selfie verification. Magsi-selfie lang tayo dito. And then after po niyan, we need to fill up po the personal or the basic information po natin including the education, the marital status, number of credit cards, email, gender, addresses, loan purpose. And then dito sa baba guys, we can skip naman kasi optional naman sila. Like our alternate mobile phone number, Facebook account, and Viber account. Well, after po nito, move on tayo sa next step which is the work information na. So, dito po agad-agad bumungad yung ating mga company details or income details daw dito. Dito sa company name guys, automatically ang nilalagay ko lagi dyan is none kasi wala naman akong kumpanya. And then dito sa profession po, makikita natin po dyan yung ating work status. So, ito po yung mga pagpipilian. Ayun, malinaw naman. Nandyan sila student, unemployed, housewife, business owner, etc. and others. Meron dito, no? So, malinaw yan. Walang pinili ko lang dito guys is housewife kasi pag housewife, automatically walang trabaho. Well, kahit naman piliin ko si housewife, kailan ko pa rin mag-provide ng mga company details or income details, walang pinagkaiba. So, parang formality lang na kailangan mo siyang fill upan para makapag-proceed tayo sa next step, which is the emergency contact information po, the character references po ito na nangangailangan po sila mga reference persons po with their contact number. Anyways, 5 po yung kailangan po nila dito at ito po ay lahat magdadirect sa ating phone book list ng ating phone. Anyways, after
after this, withdrawal information na po tayo, disbursement method na po tayo. So, meron sila ditong dalawang available choices, e-wallet and bank account. So, kapag itong mga loan up, alam nyo naman na e-wallet lang talaga yung pinaka-choice ko. At ito po yung mga choices ng e-wallet. So, ang pinili ko lang po dito is si GCash. Kailangan fill upan yung details ng GCash account ko. And then, after po dyan, meron po agad akong instant loan offer of 4,000 pesos. Well, as first timer is, I'm happy na rin kung ito talaga yung malulone ko, buo ko siyang matatanggap. Pero wait lang, of course, alamin natin kung ano bang meron dito sa offer niya sa akin. Kasi transparent naman sila. Well, anyways, meron ako loan terms po na 2 periods and 3 periods. So, dito tayo sa 2 periods para mas mabilis mabayaran at matapos. Well, ito yung repayment schedule ko. So, hindi na lang natin papansinin yung schedule 2 ko, no? Kasi sabi naman dito, 5 pesos lang naman siya at sabi naman dito, mawi-wave siya kapag na fully paid natin yung ating first schedule. Which is, guys, paldong-paldo ang first schedule natin. Kasi ipapag-add kasi natin itong principal po na may 3,995 at interest rate malaki ha, 560. So, kung i-add ko yan, no, so magto-total siya ng 4,555. So, minus natin yung 4,000 na loan amount. So, ito yung kikitain nila sa akin. 555 pesos. So, kung i-convert ko siya into interest rate, 13.87% po yung kita nila or interest nila sa akin. Pero eto nga, maliit ba yun? Kasi kung makikita nyo guys, from today that I'm trying this loan up is within 7 days to pay po siya. Yes, magbabayad agad ako for 7 days or within 7 days or as much as possible before 7 days. Grabe no, ang iksi lang no, ang bilis lang ng araw. Well, hindi pa tayo natatapos dyan kasi eto na nga, buti sana kung buo ko siyang matatanggap. Dito kasi sa baba guys, meron siya ibabawas na upfront service fee po na 1,000 pesos minus ito ha. So, ibig sabihin, ibabawas siya, hindi siya buong matatanggap. Kung itong 1,000, ibabawas siya sa 4,000 na loan offer ko, 3,000 na lang yung ma-receive ko. Well, itong 1,000 pesos na ito, kung i-convert natin sa interest rate, is 25% of my loan amount. To, yun yung service fee nila sa akin. 25% na service fee plus 13.87% na interest po nila is lumalabas po ang pinaka-effective interest rate sa akin sa kabuuan is 38.875%. Grabe, napakataas nito for 7 days to pay. Diba, nakakaloka yun. Ngayon, tatanungin kita, okay lang ba sa'yo yung ganitong offer nila na ganito na lang yung matatanggap mo? 7 days to pay, hindi buong matatanggap. Okay ka ba doon? Kasi wala naman akong magagawa kung gusto mo pa rin mangutang dito. Pero kasi at least, nabigyan kita ng heads up or nabigyan kita ng idea before trying this loan up. Kasi kung ako'y tatanungin mo talaga, it's a no. Kasi lugi ako dito guys. Pero gusto ko lang malaman yun na pag-isipan yung mabuti, no? Borrow only what you can afford to handle. So anyway, since may nakapag-download na rin naman nito at may nakapag-try na talaga, paki-comment down below naman po if ever po no, na-encounter nyo na siya or na-try nyo na siya bago nyo palang napanood tong video na ito. Pakichika naman po dyan sa baba yung experiences nyo para aware din po yung iba nating viewers. Well, don't worry, palagi akong mag-a-update sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe kayo at i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!